Sinabi ng Grand Elder na kapag naramdaman ng stone tablet ang Dao's intent, iilaw ang mga inscription dito, 3 inscription ang kailangan para makapasa, at mas mataas ang ranggo kung mas marami ang iilaw. Pagkatapos, inutusan niya ang mga kalahok na bumuo ng tig sa 10 tao bawat grupo at lumapit, pagkatapos ay ipinahayag niya na magsimula na ang pagsubok. Mabilis naman nakabuo ang ibang kalahok ng kanilang grupo, kaya naman lumapit na sila sa inscription para magsimula. Nagsimula na ang unang grupo sa kanilang pagsubok, isa-isa silang naglabas ng kanilang lakas at itinuro sa bato. Ang unang lumapit ay nakapagpaliwanag ng 3 inscription at nakapasa, sunod-sunod na sinubukan ng iba. May ilan na umabot sa 3 at nakapasa rin, ngunit mayroon ding bumagsak dahil 2 lang ang nagliwanag. Isa sa kanila ang natuwa dahil nakakuha siya ng 3, samantalang ang isa naman ay nahihiya dahil 2 lang ang nakuha. Samantala, may isa ring nakakuha ng 4 na inskripsyon at ipinagmamalaki niya ang resulta, gaya ng inaasahan mula sa kanya. Napaisip naman si Spring habang pinagmamasdan ang resulta ng unang grupo, inalala niya na ang daw ng apoy ay likas na talento ng Golden Crow at napakalakas ng kanilang mga inskripsyon. Sa ngayon, karaniwang nakakayang makuha ng mga batang Golden Crow ang 4 na daw inscriptions. Pumasok na ang pangalawa sa huling grupo, kung saan kabilang si Jinranyu. Lumapit siya at agad pinakawalan ang kanyang lakas, napuno ng apoy ang paligid at bumuo ng napakalakas na enerhiya na dumiretso sa bato. Sa lakas ng kanyang atake, nagliwanag ng 10 daw inscriptions ang kanyang ginawa, nakapasa siya ng may pambihirang resulta, higit pa sa inaasahan ng karamihan. Nagulat ang lahat nang makita nilang sabay-sabay na nagliwanag ang 10 daw inscriptions dahil kay Jinranyu, halos hindi sila makapaniwala at labis ang kanilang paghanga. Si Jinranyu naman ay kampanting ngumiti at mayabang na sinabi na napakadali lang para sa kanya. Kasunod nito, nagsimulang mag-usisa ang iba kung ano naman ang magiging resulta ni Yanji at ng tao na kasali rin sa pagsubok. Kasabay nito, lumabas si Yanji at buong yabang niyang sinabi na walang kwenta ang ipinakita ng nauna. Pinakawalan niya ang kanyang makapangyarihang enerhiya na naglalagablab at may kasamang kuryente. Nang itutok niya ito sa bato, sunod-sunod na nagliwanag ang mga inskripsyon ng iba't ibang kulay, hindi lang 10 kundi umabot sa 12 daw inscriptions ang nagliwanag. Dahil dito, nakapasa siya at mas higit pang nalampasan ang naunang resulta. Namangha ang isang kalahok at napasigaw sa gulat, hindi siya makapaniwala nang makita niyang nagliwanag ang 12 inskripsyon. Para sa kanya, napakabihira at napakalakas ng resulta kaya't lalo siyang nabighani sa ipinakitang kakayahan. Napabuntong hininga naman dito si Spring habang iniisip ang kanyang sitwasyon. Naalala niya na noong ginamit niya ang makalangit na tribulation ni Georgiana, tanging ang daw ng kidlat lang ang kanyang tunay na naunawaan, kaya ngayon, pakiramdam niya ay ito ang pinakamahirap na pagsubok para sa kanya. Habang nag-aalala si Spring, biglang lumitaw ang kanyang system na nagsabi na para sa kanya, ang ikatlong pagsubok ang pinakamadali, ipinaliwanag nito na ang mga kasanayan ay sisidlan ng daw, at sapat na ang mga kakayahang kanyang nakabisado upang makapasa siya. Napaisip si Spring at inulit ang sinabi na ang kasanayan ay sisidlan ng daw. Nagtaka siya kung ang ibig bang sabihin ng sistema ay bawat kasanayan na kanyang nakabisado ay may pagkakataon na makabuo ng daw inscription. Pagkatapos nito, dumating na ang huling grupo kung saan kabilang si Spring, lumapit siya sa bato at buong lakas na itinapat ang kanyang kamay, huminga siya ng malalim at pinakawalan ang kapangyarihan ng kidlat. Sumabog ang enerhiya at damaloy sa bato, dahilan para magliwanag ang isang daw inscription na kumakatawan sa Way of the Lightning. Napatunayan na nakapagbigay siya ng resulta, at nagsimula ng magliwanag ang unang inscription. Kasabay nito, muling naghanda si Spring, naalala niya na sa lahat ng kasanayang nakabisado niya, tanging strength buff at speed buff na lamang ang natitira. Buong lakas niyang pinakawalan ang dalawang kasanayan, sabay sumigaw habang kumislap ang berdeng enerhiya ng lakas at ang pulang enerhiya ng bilis. Dumiretso ang mga ito sa bato at biglang nagliwanag ang 2 pang inskripsyon. Sa kabuuan, 3 daw inscriptions ang nagliwanag, daw ng kidlat, daw ng lakas, at daw ng bilis. Dahil dito, matagumpay na nakapasa si Spring sa ikatlong pagsubok. Sa kabilang banda, biglang nagsalita ang Second Elder at pinigilan ang desisyon. Sinabi niya na hindi pa siya nakakita ng mga daw inscription na ganoon kaina at marupok. Dagdag pa niya, kung ipapasa nila si Spring sa kabila nito, baka maapektuhan ang kasigasigan ng iba pang mga Golden Crow sa kanilang pag-unawa sa Dao. Ipinaliwanag ng Third Elder na ayon sa mga patakaran, ang batayan ay kung ilang daw inscriptions ang nagawa,
kahit na mahina at marupok ang mga inskripsyon ng tagapagmana ng Human Celestial Sovereign, naabot pa rin ng mga ito ang kinakailangang pamantayan upang maituring na Dao inscription. Sinabi din ng Grand Elder, totoo raw na libu-libo ang mga Dao, at hindi lamang ang mga pangunahing landas ang kayang magpaliwanag ng mga inskripsyon. Ipinaliwanag niya na ang mga pangunahing landas ay mayroong napakaraming maliit na landas, at ang pagkakabisado ng kahit isang maliit na landas ay isa ng malaking tagumpay. Kasabay nito, tinanong ng Grand Elder sa ating bida, ang tagapagmana ng Human Celestial Sovereign kung nailabas na ba niya ang lahat ng kanyang kakayahan. Sagot ni Spring, hindi pa, dahil kailangan pa niyang higitan ang 12 inskripsyon ni Yan Ji upang makuha ang unang pwesto. Iniisip din ni Spring na sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pinakamahusay na mga materyales para sa body tempering, mas lalaki ang tsansa niyang mailigtas si Skelly. Ipinahayag niya na nagsanib na siya sa Godly Evolution Dragon Hound, kaya ang mga kakayahan ng Hound ay naging sarili na rin niyang kakayahan. Naisip din ni Spring na marami pa siyang kakayahan mula sa kanyang mga alagang halimaw na hindi niya nagagamit, kaya sinubukan niyang ilabas ang mga ito upang makita kung makakabuo ng Dao inscriptions. Mabilis niyang pinakawalan ang mga kapangyarihan tulad ng Godly Evolution Dragon Roar, Godly Evolution Dragon's Armor, 100-Mile Soul Search, Zephyr's Aegis, Gaia's Protection, Hard Shell, Storm Armor, at ang Draco Scales. Pagkatapos, kumawala ang makukulay na liwanag at naghalo-halo, sabay nagdulot ng isang malakas na pagsabog, unti-unting nagliwanag ang mga marka sa bato at nagsimulang mag-ugnay-ugnay, na bumuo ng mga pattern ng Dao inscriptions na nagliliwanag at kumakalat sa iba't ibang direksyon. Nagulat ang mga disipulo nang makita nila ang ginawa ni Spring, hindi sila makapaniwala at agad na napasigaw, 5 pa ang naidagdag niyang Dao inscriptions. Samantala, masayang ngumiti si Spring at taas kamaong nagsabi na kahit hindi lahat ng kanyang kasanayan ay nagawang magpaliwanag ng Dao inscriptions, sapat na may ilan sa mga ito ang nagtagumpay. Matapos gamitin ang lakas ng Godly Evolution Dragon Hound, agad niyang kinansela ang kanilang pagsasanib, pagkatapos ay tinawag niya naman ang Purgatory Crimson Dragon at sinimulan ang bagong pagsasanib. Nang maganap ang fusion, lumitaw ang makapangyarihang anyo ng Purgatory Crimson Dragon, nakabalot sa itim na baluti at may nakakatakot na aura. Kasabay nito, sunod-sunod na kasanayan ang pinakawalan ng ating bida, ang Dragon's Primal Essence, Holy Iron Wall, Dragon Might, Earthen Ward, Vine Mail, Fortify, Diamond Barrier, Pyro Coat, at Hellfire Breath. Dahil dito, naglabasan ng matitinding sinag ng iba't ibang kulay, kumalat sa paligid, at nagdulot ng liwanag na umabot sa mga Dao inscriptions. Sa huli, 4 na Dao inscriptions ang muling nagliwanag na nagbigay sa kanya ng kabuuang 12. Nang makita ni Yanke na umabot na si Spring sa 12 Dao inscriptions, hindi niya naiwasang magulat. Inisip niya kung balak ba nitong tapatan siya at makipantay para sa unang pwesto. Ngunit mabilis na sumabat si Jin Ranyu at nagsabi na, base sa ekspresyon ni Spring, mukhang hindi lang ganoon kadali ang kanyang plano. Matapos gamitin ni Spring ang lahat ng kanyang kasanayan, napaisip siya kung mayroon pa siyang teknik na hindi pa niya nailalabas, habang nakatingin ang lahat, naguguluhan sila sa kanyang kilos. Umabot na siya sa 12 inscription, ngunit hindi pa rin siya humihinto. Nagtaka ang mga nakapaligid kung bakit tila hindi siya kontento. Isa sa kanila ang napabulong na baka may isa pa siyang kasanayan na hindi pa niya pinapakawalan. Kasunod nito, huminga ng malalim si Spring, nakapikit at payapa, habang dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Sa bawat galaw niya ay dama ang bigat ng enerhiya na unti-unting kumakawala mula sa kanyang katawan. Nang mapansin ito ng mga tao, lalo silang nabigla. Dahil ang posisyong yun, hindi nila moari kung anong teknik ang kanyang inilalabas. Bigla na lang umalingaw-ngaw ang kakaibang enerhiya, ang hangin ay tila sumabog kasabay ng bawat galaw niya. Mula sa kanyang likuran, sumulpot ang isang napakalaking anino ng bungo na may naglalagablab na mga mata, nakakatindig balahibo at nakakatakot pagmasdan. Dahil dito, namangha naman ang mga cultivator dahil ito nga raw ay ang daw ng espada. Habang nakaposisyon si Spring, mabilis siyang nag-isip, kung ang kasanayan ng pagsasanib sa kanyang espiritong kasama ay kayang gisingin ang mga guhit ng Dao, tiyak na magagawa rin ito ng teknik na natutunan niya mula kay Skelly. Dahan-dahan niyang hinugot ang kakaibang kapangyarihan, at mula sa kanyang mga kamay ay lumitaw ang pulang enerhiya na hugis talam. Sa isang iglap, nagpakita ang dambuhalang anino ni Skelly sa kanyang likuran. Sa kamay ni Spring ay nabuo ang pulang sandata, kumikislap na parang apoy,
at mariin niyang binulong sa sarili na ito ang susi upang maisakatuparan ang kanyang plano. Buong lakas na pinakawalan ni Spring ang kasanayang natutunan niya mula kay Skelly, sa kanyang mga kamay ay nabuo ang nakakakilabot na sandata, at sabay sigaw niya ng pangalan ng teknik, Astral Incarnation Blade. Sa gitna ng kaguluhan, kumislap ang mga guhit ng Dao, 1, 2, at sakay biglang nagliwanag ang panibago, ang guhit ng Blade Dao, umabot ito sa kabuuang 13 marka ng Dao, higit sa inaakala ng lahat. Dahil dito, natuwa naman ang ating bida dahil nagtagumpay nga raw ito. Sinabi naman ni Yanke sa sarili niya na inakala niyang mababawi niya ang unang pwesto dahil sa Dao test, ngunit sa huli, napagtanto niyang nasa likuran pa rin siya ni Spring. Sinabi din ni Dick Hyung na dati ay iniisip niya na bukod sa Lightning Dao, ang iba pang alam ng kalaban ay mga walang saysay lamang na maliit na Dao. Ngunit nagulat siya dahil hindi niya inasahan na napag-aralan at tunay na na-master nito ang isang napakalalim at makapangyarihang Dao. Masayang sinabi ng Grand Elder na gaya ng inaasahan mula sa inapo ng Human Heavenly Master, taglay nito ang kakayahang makaabot sa antas ng mga Diyos. Kasabay nito, inanunsyo na rin ang naging resulta ng laban, una si Spring na nakakuha ng 13 Dao patterns, pumangalawa si Yan Chi na may 12, at pangatlo si Jin Ranming na nakakuha naman ng 10. Nagulat ang mga cultivator nang marinig ang resulta, hindi sila makapaniwala na nakakuha ng 13 Dao patterns si Spring, galit at pagkabigla ang bumalot sa kanila, lalo na't muli na namang nanalo ang isang tagalabas at nakuha pa ang unang pwesto. Nag-aalala sila na kung sakaling manguna pa ito sa susunod na pagsusulit, tuluyan nang mawawala ang dangal at reputasyon ng kanilang Golden Crow clan. Matapos ipahayag ang resulta ng Dao patterns, muling nagsalita ang Grand Elder, sa kumpas ng kanyang kamay, isang napakalaking liwanag ang bumukas sa kalangitan at lumitaw ang isang gintong lagusan. Ipinahayag niya na ang susunod na pagsubok ay ang Comprehensive Combat Test, isang mas matinding laban na susukat hindi lamang sa kapangyarihan, kundi pati sa kakayahan at estratehiya ng bawat kalahok. Isa-isang tinawag ang mga sasabak, at agad namang sumugod ang isang mandirigmang may gintong pakpak. Lumipad siya papasok sa liwanag, puno ng determinasyon na ipakita ang kanyang lakas. Habang papasok na si Spring sa gintong lagusan, buong kumpiyansa niyang sinabi na kailangan lamang niyang tapusin ang laban na ito, ngunit bago pa siya makagalaw, bigla siyang pinigilan at hinawakan sa balikat ng Grand Elder mismo. Sinabi ng Grand Elder na wala nang kailangan pang salihan si Spring sa mga susunod na pagsusulit. Nagulat ang ating bida at agad na nagtanong kung ano ang ibig sabihin noon, saka nakiusap na hayaan pa siyang lumaban. Ngunit ipinaliwanag ng Grand Elder na ang huling laban ay nakalaan lamang para sa Golden Crow clan, kung sasalihan pa ito ni Spring, tiyak na pagtutulungan lamang siya ng lahat, at hindi magiging patas ang resulta. Dagdag pa niya, dahil sa pambihirang kakayahan ni Spring na muling bumangon mula sa pagkatalo, walang sinuman sa kanilang henerasyon ang makakatalo sa kanya, kaya't mas mainam na bigyan ng pagkakataon ng iba upang magkaroon ng kaunting tiwala sa sarili. Sa huli, sinabi ng Grand Elder na sapat na ang ipinakita ni Spring at hindi na niya kailangang patunayan pa ang kanyang sarili. Tahimik na pinag-isipan ni Spring ang sitwasyon, alam niyang mula pagkabata pa lang, ang mga miyembro ng Golden Crow clan ay likas ng taglay ang napakalakas na kapangyarihan, katumbas na ng mga resulta ng isang tao matapos ang buong buhay na pag-eensayo. Dagdag pa rito, mayroon pang 2 mandirigma na nasa ranggo ng Heavenly, at hindi matiyak ni Spring kung anong nakatagong mga malalakas na teknik ang maaari nilang ilabas, napagtanto niya na tunay ngang mabuti ang layunin ng Grand Elder sa pagpigil sa kanya, hindi para pigilan siya, kundi para protektahan siya laban sa hindi patas na laban. Sa huli, ngumiti si Spring at nagpas siyang sundin ang desisyon ng Grand Elder, subalit, sa kanyang isipan, nagtataka pa rin siya kung anong mga materyales para sa pagpapalakas ng katawan ang kanyang matatanggap bilang gantimpala. Ipinahayag ng Grand Elder ng Golden Crow clan ang gantimpala para sa mananalo sa unang pwesto. Ayon sa kanilang sinaunang batas, ang pinakamataas na ranggo sa pagsubok ay tatanggap ng isang patak ng dugo ng langit, isang napakahalagang kayamanang nagtataglay ng walang kapantay na kapangyarihan. Kasabay ng kanyang mga salita, yumanig ang kalangitan, kumulog at kumidlat, isang makapangyarihang liwanag ang bumukas mula sa ulap at bumaba ang naglalagablab na apoy, tila isang banal na pagpapakita ng kapangyarihan ng kalangitan. Nabigla si Spring nang makita ang patak ng dugo ng langit, sa isip niya, kung ang mismong langit ay maaaring patumbahin, tiyak na napakahalaga at napakabihira ng kapangyarihang taglay ng dugong ito, hindi niya akalain na ang Great Elder ay handang ipagkaloob yun sa kanya.
Dahil dito, nagpasalamat si Spring sa Grand Elder sa kabaitan nito. Ang Grand Elder ay nagsalita at ipinaliwanag na dahil nagsasanay ang ating bida sa kanilang pamamaraan, siya ay maituturing na may taglay ng dugo ng kanilang angkan. Ipinakita niya ang apoy ng Heaven's Blood, isang kapangyarihang kayang gisingin ang mga nakatagong kakayahan sa katawan. Ipinasa niya ito kay Spring, at dahan-daang lumubog ang apoy sa kanyang katawan. Dagdag pa ng Great Elder, kung karapat-dapat siya, maaari ring magising ang tinatawag na Divine Body. Ngunit nang tuluyang pumasok ang apoy, biglang nilamon ng matinding apoy ang buong katawan ni Spring, na puno ng liwanag, init, at kuryente ang paligid habang napasigaw siya ng malakas, dahil sa sakit at matinding kapangyarihang pilit na gumigising mula sa kanyang kaloob-looban. Habang nilalamon ng apoy ang katawan ni Spring, biglang umalpas ang nakakasilaw na bughaw na liwanag mula sa kanyang katawan, dumagundong ang paligid at tila kidlat na bumaba mula sa kalangitan, kasabay ng kanyang malakas na sigaw sa sakit. Nagulat ang Grand Elder sa nakita. Inakala niya na ang patak ng Heaven's Blood ay makakapagpagising lamang ng Divine Body of the Blazing Sun ng Golden Crow Clan, ngunit laking gulat niya nang makita na ang nagising ay hindi inaasahan, isang Divine Body na mula mismo sa Sorcerer Clan. Habang nag-aalab ang bughaw na apoy sa paligid, napatingin si Spring sa mahiwagang liwanag na bumabalot sa kanya. Sa isip niya ay nagtanong, ano nga ba talaga ang pinagmulan ng angkang ito? Ang kanilang mga Divine Body, tunay nga bang ganoon kalakas? Tahimik na nagsimulang magsalita ang Grand Elder. Sa simula ng panahon, bago pa man isinilang ang mga Diyos, may mga nilalang na unang dumating sa mundo. Mula sa liwanag at dilim, lumitaw ang mga kauna-unahang nilalang. Sila ang tinawag na mga sorcerer, ang pinagmulan ng kapangyarihan na mas matanda pa kaysa sa mga Diyos mismo. Kasabay ng kanyang mga salita, nagpakita ang isang anino na nababalutan ng bughaw na apoy, at ang mga mata nito ay nagningning na tila tumatagos hanggang kaluluwa ni Spring. Ang pagbanggit ng sorcerers ay nagbigay ng matinding bigat sa hangin, na para bang ang buong mundo ay kumikilala sa kanilang sinaunang kapangyarihan. Napaisip naman dito si Spring, tila mas makapangyarihan ang Sorcerer Clan kaysa sa Golden Crow Clan. Kung ganoon, ang kanilang Divine Body ay tiyak na higit pa sa Divine Body of the Blazing Sun ng Golden Crow Clan. Seryosong nagsalita ang Grand Elder, idineklara niya na tapos na ang paggising ng Divine Body ni Spring, at ito ay ganap na. Ipinakita rin ng Grand Elder ang mga pambihirang halamang gamot at materyales. Ipinaliwanag niya na ang mga ito ang kinakailangang sangkap upang masanay at maasa ang ikatlong antas ng Golden Crow Godfiend Body. Bilang gantimpala sa kahangahangang ipinakita ni Spring sa pagsubok, ibinigay ng Grand Elder ang mga materyales na ito sa kanya. Sinabi pa niya, ngayon ay oras na upang magsimula si Spring sa pagsasanay ng pagpapalakas ng katawan. Tinanggap naman ni Spring ang lahat ng materyales na may buong pagpapakumbaba. Ngunit sa kanyang isipan, binalingan niya ang isang mahalagang pangako, na maghintay nga raw si Skelly dahil ililigtas niya nga raw ito. Makalipas ang ilang sandali, nakabalik na si Spring mula sa kanyang paglalakbay. Paglabas niya sa portal, nadatnan niya si Georgiana na nakabantay sa tindahan. Maikli niyang wika, nakabalik na siya, ngunit agad din niyang sinabi na kailangan niyang umalis muli, kaya ipinagbili niya ang pamamahala ng tindahan kay Georgiana. Napatingin si Georgiana at tahimik na nag-isip tungkol kay Spring. Mapapansin na mas matatag at mas makapangyarihan na ang kanyang anyo kumpara dati, tila nakatawid na siya sa isang napakalaking antas ng kapangyarihan. Ngunit higit na nakababahala ay ang kung ano ang nasa loob niya. Sa kanyang kaloob-looban, nananahan ang isang puwersa mula sa mas mataas na dimensyon, isang kapangyarihang hindi lubos masusukat kahit ng isang diyosa. Pagkatapos nito, dumating ang ating bida sa Dark Claw Bay City, sa harap ng isang malaking gusali na tinatawag na Han Group. Nagulat siya dahil ang iniwang address ng legendary Li Yuanfeng ay dito mismo, pero nagtataka siya kung bakit Han Group at hindi Li Group ang pangalan. Take note, si Li Yuanfeng ay si Elder Li. Pagpasok ni Spring sa loob, nagpakilala siya bilang Spring at sinabi na may appointment siya kay Li Yuanfeng. Hiningi niya sa receptionist na ipaalam agad ito. Ngunit laking gulat niya nang sagutin ng receptionist na wala raw silang tao na may ganoong pangalan. Hindi makapaniwala si Spring at muling nagtanong, naguguluhan kung paano posible yon, gayong malinaw na ang address na iniwan para sa kanya ay dito mismo. Sa kabila nito, habang nililinis ang isang trabahador sa sapatos ng isang hangal, nagulat ito dahil narinig niya ang pangalan ni Elder Li. Dahil dito, nawala siya sa kanyang ginagawa, kaya hindi sinasadyang natalsikan ng tubig ang sapatos nito.
Nagalit naman dito ang hangal, dahil inutos niya nga raw na linisin ang sapatos, hindi dumisan. Pagkatapos ay bigla niyang tinapakan ng malakas ang kamay ng trabahador. Dahil sa sobrang sakit, napasigaw ito ng malakas.